Okay, mukhang itong San Miguel Beer kung talagang interesadong makuha itong si Troy Rosario, meron silang pwedeng gawin. In particular, itong si Alfrancis Chua para makuha yan mula sa Blackwater. Totoo magiging unrestricted free agent si Rosario pero ang Blackwater siyempre ang gusto niyang gawin iti-trade yan bago ito pakawalan. At malamang i-trade yan sa isang team na hindi SMC. So hindi makukuha ng San Miguel. At siyempre kung ang SMB interesado dito kay Rosario, aagapan nila yan. Mag-o-offer na sila. At ang isang nakikita natin dyan na pwedeng gawin ng San Miguel Beer ay mag-offer na isang 3-team trade. Ang San Miguel ay makukuha si Troy Rosario. Itong Northport naman makukuha si Vic Manuel. Samantala namang itong Blackwater Bossing makukuha itong si Joshua Monson. Kung titignan natin yan, hindi nalugi dito ang Blackwater Bossing. Si Joshua Monson ay maganda na ang nilalaro ngayon at naging kapartner na nitong si Arvin Tolentino pagdating sa scoring. At syempre makatutulong yung scoring nitong si Joshua Monson dito sa Blackwater Bossing. At eventually of course kapag maganda laro ni Monson dito sa Blackwater, mapupunta yan either sa TNT, Meralco o NLEX. At alam naman natin ng mga teams na nabanggit, mahilig sa mga wingmen o yung mga forwards na may 3-point shooting. So fit dyan itong si Monson. Samantala itong si Manuel naman, balik Northport Patampier, hindi na bago yan. Ganyan naman ang trabaho ng Northport, tatanggapin yung mga tinatapon ng Hinebra at ng SMP. Sa panig naman ng San Miguel Beer, pag nakuha nila si Troy Rosario, magiging maganda na yung kanilang power forward rotation. Meron kang isang inside player, yung hustle sa rebounds na si Rodney Brondial. At meron kang stretch 4 na nakaka 3 points na si Troy Rosario. At malaki tulong yan kay June Mar. Mas makabubuti nga ba kung itong si Von Pesumal ng Barangay Hinebra ay lumipat na ng ibang team? Sabi nga nung iba, maski itong si Sydney Umubere daw ay dapat nang lumipat. Nakita kasi ng karamihang fans na meron namang ibubuga o kaya may ipapakitang laro itong si Pesumal, si Umubere at yung iba pang bench players ng Hinebra, pati na itong si Rafku, yung kanilang rookie. Doon sa laban nila kontra dito sa San Miguel Beer kung saan humabol ang mga nabanggit nung 4th quarter. Pero doon nakita rin naman natin na kahit maganda ang pinakita nila, halos wala pa rin minuto na naibibigay sa kanila dito sa mga sumusunod na laro ng Barangay Hinebra at maikli pa rin yung rotation ni Coach Tim Cone. Ang sabi nga nung iba, nasasayang lang yung talent nila Umubere at nung iba pang players na hindi naman nagagamit at baka mas makabubuti kung itong sila Von Pesumal, Sydney Umubere ay mag-request na ng trade. Kahit mapunta sila sa Terra Firma o Northport, at least magkakaroon sila ng playing time at maipapakita kung anong kaya nilang gawin. Ang pinakamalaking example dyan of course ay si Arvin Tolentino. Nakita na natin na dati bangko yan sa Barangay Hinebra. Pero nung napunta sa Northport, nakita naman natin kung paano umiscore. Halos 20 points per game every night. At isa siya sa mga top candidates para sa Best Player of the Conference kung malayo ang mararating nitong Northport Batangier. Kaya sa ngayon, posible na ganyan din ang mangyari dito kay Umubere at kay Pesumal. Tandaan natin, nag-average dati ng double figures itong si Umubere nung naglalaro yan dito sa Northport. Pero biglang tinrade sa Hinebra kapalit ni Art de la Cruz at ang nangyari na bangko lang sa Hinebra, hindi naman nagamit. So tignan natin kung magre-request nga ng trade itong si Pesumal at itong si Umubere para sila ay makapaglaro na sa ibang koponan kung saan maipapakita nila ang kanilang talento talaga. Mukhang hindi pa tapos ang mga eksperimento nitong Converge Fiber Xers. Dahil natalo sila dito sa Magnolia Chicken Templados, officially ay eliminated na itong Converge ngayon. At ibig niyan sabihin, sila ay bakasyon na. Meron pa silang natitirang mga games of course, pero mga no bearing na yon kahit ipanalo pa nila yan lahat. Hindi na sila babalik o hindi na sila aabante dito sa Commissioner's Cup. Kung nagtatangking man ang Converge, mukhang naging successful sila dahil malamang sila ay kulela at kasama ng Blackwater Bossing. So tignan natin kung ano magiging eksperimento ni Coach Aldin Ayo dito sa mga susunod pa nilang laro. At sabi nga nung iba, kinakailangan talaga na mag-step up itong management ng Converge. Alam natin na gusto nilang kunin talaga itong si Justin Baltasar. Pero hindi naman yata dahilan yun para maging ganito ang klase ng laro nila.
At saka yung mga trades na ginawa nila very questionable talaga para sa maraming mga fans at observers. Ever since nung napunta daw dyan si Coach Aldin Ayo, yung mga kinuhang magagaling na player ni Jeffrey Cariaso at yung mga natira doon sa dating Alaska Aces ay pinaalis na lahat o ginawang unrestricted free agents. Ang pinakamabigat dyan na desisyon ay yung basta na lamang nila pinapabayaan yung mga players na umalis ng walang kapalit. Katulad nila Jeron Teng, si Maverick Ahanmisi at itong si Kevin Racal. Itong si Racal kapipirma lang ng 2-year contract biglang binitawan. So nakapagtataka si Taylor Brown binitawan na rin walang kapalit. So hindi maintindihan ng mga fans kung bakit ganyan ang laro nitong Converge. Ito si Abu Tratter basta na lang binigay sa Magnolia kapalit ito si Adrian Wong at yung isang first round pick na hindi naman nila nagamit na pang trade sa Terra Firma. So sa ngayon kailangan natin tignan mabuti kung ano pa ang future moves ng Converge. Kung ikaw ang Meralco Bolts, talagang medyo mapapaisip ka na dahil natalo na naman sila sa Barangay Ginebra. Sabihin na natin na eliminations pa lamang to, pero maganda na sana ang standing ng Meralco, sunod-sunod yung panalo nila at itong Ginebra ay nag-i-struggle. Pero nakita natin na nanaig pa rin ang Barangay Ginebra at ito ay kahit tinatawag na subpar o medyo mababa yung performance ni Tony Bishop. Kung titignan natin, malakas na sana itong Meralco dahil ang lakas ng import nila pero nalimitahan ni Stan Hardinger at ni Malonzo at ng iba pang players ng Barangay Ginebra ang laro nitong si Lofton, yung kanilang import. Kaya siguro kung ikaw si Coach Luigi Trillo, mag-iisip ka ano ba talaga ang kinakailangan para matalo nila ang Barangay Ginebra. Hindi kaya nag-iisip ngayon ng Meralco na baka nagkamali sila na ni-release yung rights ni Tony Bishop para dito sa Gene Kings. Sa ngayon kasi kailangan siguro isipin ng Meralco na eventually maghaharap itong Meralco at Ginebra at some point dito sa playoffs. Kung hindi man sa finals, baka sa quarters o dun sa twice to beat. Hindi pa natin masasabi hanggat hindi tapos yung eliminations. Pero kailangan kung ikaw ang Meralco at yung coaching staff nila, mag-iisip ka na talaga ano bang meron dito sa Ginebra at talagang hirap na hirap sila. Kasi kung titignan naman natin yung lineup ng Meralco ngayon, malakas na rin sila eh. Meron na silang dalawa na yung sentro nila, si Raymond Almasan, tsaka ito si Brandon Bates. So hindi na pwedeng sabihin na lamang ang Barangay Ginebra sa height. Dahil itong si Almasan at si Bates, kasing tangkad lang yan, itong si Japet at tsaka si Christian Stan Hardinger. So hindi na natin masasabing dehado. Pagdating sa power forward, nandiyan naman si Cliff Hodge na pwede pantapat kay Malonzo. Yung guards nila at wings, malakas din. So kung ikaw talaga Meralco, masasabi mo talaga na medyo mahirap i-solve itong puzzle ng Barangay Ginebra na kumbagay sinasabi nga nila kontrapelo. Shout out kay Rail TV, Ginebra King, Joseph Pineda, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Romeo Conchada, Jonald Malyari, kay Donel Santiago, John Mark Cantos, Dexter Domer, Enju, kay Brian Andres. Binabati din natin si RG Bueno at Dalina family, JJ Sibung, si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Katsakino Dukusin. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., si Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Jason Mendoza, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.